So, yung first step is search nyo lang yung FTA e-services portal kasi dito nyo i-apply yung LTO. So, pagka nakapunta na kayo dun sa e-services portal, click nyo yung application, then license to operate. Then, punta tayo sa drug. Then, dun sa bandang baba, makikita nyo yung drugstore. So, kung yung business nyo naman ay walang prescription, so pwede din dun sa retail outlet for non-prescription drugs. Pero for this case, drugstore tayo. Then, initial. Then, dito, mag-agree lang kayo dun sa undertaking. Then, pag na-check nyo na yan, start application. So, dito, double check nyo lang initial drugstore. Then, kung may additional activities, check nyo lang din. Then, click next. Tapos dito, fill upan nyo lang yung mga details na kailangan. Like yung sa name of establishment, make sure kung ano yung nakalagay sa business permit, sa DTI, sa BIR, sa lahat ng documents nyo, yun din yung ilalagay nyo dyan. So, dapat pare-parehas po yun. Then, same din sa owner ng establishment, yung TIN number, then sa declared capital din. Then, dun sa email, make sure na yung email na ilalagay nyo ay yan talaga yung gagamitin nyo every time na may transaction kayo kay FDA. Then, pag na-complete nyo na, click next. So, dito, piliin nyo lang yung region, province, city. Then, sa address nga pala, no need na ilagay yung Caloocan City or yung city. Kasi, pagka nilagay nyo pa yan, so madodoble siya. Magiging non-compliant kayo. So, dito, ilagay nyo lang yung kung may number, yung street, at saka yung barangay. Huwag nyo nang ilagay dun sa address na section yung city. Kasi meron na siyang nakaspace na provided doon sa city, dyan sa taas. So, pagka okay na yung address, kunin nyo na yung GPS coordinates. So, dyan sa Get GPS Coordinates, automatic naman na yan. I-click nyo lang siya para malagyan ng entry yung GPS latitude at saka GPS longitude. So, after nyan, click Next. So, dito, ilagay nyo yung name nung authorized officer. So, ito lang din yung allowed na makipag-transact kay FDA. So, usually ang nilalagay dito yung owner. So, pwede din naman kung may general manager kayo, so yun din po yung ilalagay. So, fill upan lang yung mga details na kailangan like yung name, yung type ng ID at saka identification number at yung expiry ng ID. So, pagka-kompleto na, click next. So, dito naman sa qualified personnel, ang ilalagay nyo ay yung pharmacist. So, same din, ilalagay yung name, yung designation, then yung government issued na ID. So, ilalagay nyo lang yung type. Ang available lang naman dito is yung PRC kasi nga, dapat talaga ito ay sa mga pharmacist. Then, lagay lang yung date of expiry nung ID at saka yung birthday. So, pagka okay na, click nyo na din yung next. So, pag natapos nyo na lahat, meron dyang self-assessment review. So, makikita nyo lahat nung nilagay nyo dyan. So, make sure to double check para pag sinubmit natin ay lahat ng details tama. Para iwas na din na magkaroon ng problema. So, kung na-check nyo na, click nyo lang yan. Then, click nyo yung confirm. So, okay na tayo sa step 1. So, yung step 2, pre-assessment payment. Before kasi, di ba, pagka nag-fill out tayo ng application, kasama na dun yung mga documents like yung DTI, business permit, na i-attach natin. So, ngayon, hindi na po ganun. So, kailangan nyo munang magbayad ng 510, then i-check na nila, i-assess nila yung details na mga sinubmit nyo. So, make sure na walang problema at i-double check nyong maigi yun. Kasi pag nagkaroon ng problema doon, non-compliance yun. So, you have to repeat the process again and magbabayad kayo ulit ng 510. So, in case naman na walang makitang problema, so punta na tayo sa step number 3. So, document submission. Makaka-receive kayo ng email with the link kung saan nyo i-attach yung mga documents na kailangan i-submit like the DTI, business permit, RMP. Guys, kailangan na din ng RMP ngayon ha. Then pati yung financial statement if wala yung certification of initial capital. So, kailangan po yun. So, ina-attach din yan.
So pagka na-attach nyo na, again, i-assess po nila yan. So make sure na walang problema dyan at nagmamatch yung details na nakalagay dun sa mga documents nyo versus dun sa fill upan nyo nung nauna. Kasi pag nagkaroon ng problema dyan or discrepancy, mana non-compliance kayo, and again, you have to repeat the process all over again and magbabayad kayo ulit. So pagka wala naman pong nakitang problema, so step 4, pre-assessment naging okay. So bibigyan na po kayo ng order of payment. So itong order of payment, ito po yung payment na 18,000 plus kung initial application ng LTO. So pag nakapagbayad na kayo, makaka-receive kayo ng email kung kailan yung notice of inspection nyo. So yun yung masasend sa inyo, yung notice of inspection. So yes po, before walang ganito, pero ngayon bago kayo ma-issuehan ng LTO ay kailangan muna kayong ma-inspect ni FDA. So after the inspection, so ire-review lang yung inspection report. Then pagka okay na, so yan yung sa step 8, 9, 10, 11. So i-evaluate, then i-check yan, then i-QA din. Then yung pinakadulo ay yung issuance ng LTO.